Ma'am, kanang na-surprise at may kay ang usas mga findings nila. Usa dahil ka ka sa ipa-aristo, planong ipa-aristo along with some other PNP officials. Yes, sir. Oo. Ano lang hapon? Okay. Ma'am Sarah. Karon lang hapon, ma'am. Nagpagawas og findings ang Senate on Foreign Relations. Politically motivated ang resulta sa pagpadala ni former President Duterte sa The Hague. Oh, yes. Clearly, walay other ang ato ang gobyerno kundi tungod sa politika. Tungod sa midterm elections ug tungod sa 2020 elections. Wala may laing rason no nga they will sa tawagan ka na kidnap or kuha or dukot or kuot sa ato ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ato ang nason niya. Lalo nila dito sa laing nason niya ipakulong sa mga dayuhan. Kundi kana lang yun. Ang moabot na eleksyon tungod kay nagkakusog o kusog kaayo ang oposisyon o sa 2028 elections sa mga dili gusto mo naog gusto mo kapot sa ilahang power or gahong sa ilang katungganan. Ma'am, kanang na-surprise at may kay ang usas mga findings nila. Usa dahil ka sa ipa-aristo, planong ipa-aristo along with some other PNP officials. Yes, sir. Oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsay ginabuhat sa kaso ginubuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongbong. Mao na usas ila bago ako. Thank you, Madam President. Thank you.